Hello po, magandang araw. Kumusta po kayo? Napansin ko bumababa na ang ating mga energy at lakas. Kumusta po kayo? Ngayon po ay magbibigay ako ng tips para lumakas po tayo at magkaroon ng energy. The Naidarna way. Ding ang bato. Sige po, simulan na natin. Ako po ang yung PWD but never a disability. Naidarna, your online doc. Lagi-lagi na po, no? Tuwing may video tayo, binabanggit ko na maganda po na magpahinga muna, pagpagod, magpahinga, kumain ng tama, at mag-ehersisyo. Yun pa rin po ang mga best advices natin. Pero dadagdagan ko lang po sa video na to, no? Unang-una ay maging positibo po tayo. Magkaroon ng confidence at layunin sa buhay. Pag may confidence po kasi tayo at may goal tayo, may layunin tayo sa pang-araw-araw, yun ang magiging motivation natin para hindi po tayo kaagad sumuko. Okay? Part yun ng mental health na lagi ko pong tinuturo. At lagi lang po nating isipin na we are loved, we are worthy, we are capable. Lagi po yan. Maging affirmation po sana natin lagi yan kahit na naglalakad po tayo, kahit na ano ang ginagawa natin, yun ang lagi nating iisipin. Huwag tayong mag-iisip or kapag merong negative thoughts tayo na naiisip, kaagad isipin po natin yon at sabihin po natin yon 100 times, 200 times o 300 times pa po. Kasi pag nag-worry tayo, 'di ba? Pag nag-worry tayo, laging pumapasok yon sa isip natin. Ganon din po. Gawin natin yon practice na mag-self-affirmation po tayo. Kasi po, alam nyo, kayo lang po ang makakatulong sa sarili nyo dyan. Wala pong ibang taong makakatulong. Yan po ang totoo. Okay? So, ang second po ay magpapayat po tayo kung medyo mataba po tayo. Medyo overweight tayo. Kailangan maging aware po tayo sa kinakain natin. Kumain lang po ng sapat at kumain ng mga prutas at gulay, iwasan ang mga matatabang pagkain at junk foods, at mag-ehersisyo para pumayat. Weight gain po, marami pong sakit na dinudulot. Ang isa po dyan ay pwedeng magkaroon ng hypertension, pwedeng magkaroon ng diabetes, pwedeng magkaroon ng cancer, pwede pong magkaroon ng gout, at kung ano-ano pang sakit. Okay? Sinasabi po namin ito para po sa inyo, para maiwasan natin yung complications of being overweight or being mataas ang timbang. Okay? Sa mga payat naman po, magpataba po tayo kung payat tayo, kung kulang tayo sa timbang, baka kulang tayo sa nutrisyon. Baka lang naman po, no? Meron kasing ibang tao na talagang payat. Ang genes nila, genetically, namana po nila ang pagiging payat nila. Sa mga hindi po talaga payat at pumayat lang, pwede po kayong kumain ng mga protina, yung grow food po natin. Yon nakukuha natin sa meat. Ano po ang meat? Lahat po yan, no? Baboy, baka, manok, isda. Okay? Pwede pong makuha rin ang protina sa itlog. Alam niyo po ba, ang source of protein ko po everyday is 2 itlog. Ang itlog po ay maganda. It is a source of protein. Kaya lang po sa ibang tao, titingnan niyo po ha, ang ibang tao po pag sumusobra po ng itlog ay nakakataas din po ng cholesterol. Kaya i-check niyo rin po yon. Okay? So, ayun po, no? Nakapagbigay na ako ng 3 tips yata. Ang pang-apat po ay matulog din ng 7 to 8 hours. Ayon sa pagsusuri, ang 7 to 8 hours of sleep is enough. Sapat na po, no? Kung 5 hours or less po usually ang tulog natin,
pagod pa rin po tayo, di ba? At lagi tayong antukin pag umaga. Hindi tayo nakakagawa ng mga activities po natin ng maayos. Kung lagpas naman po, sumusobra sa 8 hours, kunwari 10 hours, tatama rin na tayo pag umaga at aantukin din tayo. Kaya dapat po 7 to 8 hours lamang. At ang pagtulog ay depende sa edad din, no? Ang mga pwedeng matulog, pwede tayo matulog ng mas matagal kapag syempre mas bata tayo. As we age, kumukonti na lang po yung enough na sleep po natin. Pwede rin tayong mag-siesta o magpahinga o take a nap po, no? Nap lang po, no? Hindi lalagpas ng 15 minutes ang pagpapahinga po natin or ang pagnanap natin dahil napansin nyo kapag hapon, kapag mas tumagal tayong natutulog, mas tamad na tayo. Magbakasyon din po tayo. Oh, wow, sana all makakapagbakasyon. Pero ito ang best way or take a breather, yung po lagi ko sinasabi, take a breather after each stressful condition. Doon po ma-revitalize po ang ating mga katawan. Pwede pong, kung may budget po, may chance kayo, may opportunity na magbakasyon po, pwede po yun kahit na nasa bahay lang po kayo, basta po away from work. Kasi po ito ay magbibigay sa atin ng revitalization o kaya naman ma-energize po tayo. At yung hindi lang po ang ating physical body, kundi pati ang emotional, pati ang mental natin. Magpa-araw rin po tayo sa umaga. Ang morning sun ay nagbibigay lakas sa atin, katawan. Kailangan nating gawin ito dahil yun ang source natin of vitamin D. Huwag lang magpa-araw from 10 o'clock onwards kasi po delikado na po yung sun rays po doon. Malakas na po ang ultraviolet rays ng matinding sikat ng araw. Kaya better kung may araw na po ng 6 o'clock na po tayo lumabas at mag-walking, pwede naman po, no? Ano pa ba? Makinig sa musika or kung ano pong sense organ yung applicable po sa inyo. Hindi ko pa maisip, no? So, ang iba ay music, so makinig kayo ng music. Ang iba naman, plantita. Ang nag-work po doon sense of touch at saka po yung mata natin, no? Yun po. Kung alin po doon ang nakakapagbigay ng sigla sa inyo, pwede rin po kayong mag-paint, sumayaw, okay? Kung ano po yung mga best na nakakapagbigay sigla sa inyo, na nakakaalis ng problema po sa inyo, yun po ang gagawin nyo. Okay? So, ano pa? Uminom ng 8 to 10 glasses of water. Lagi ko pong sinasabi ito. Para po ma-energize at 8 to 10 glasses of water po ang kailangan natin para po lahat ng mga body systems natin, lahat ng mga organs natin, well hydrated. Sabi nga po nung anak ko, keep hydrated, mommy. So, kapag kulang po tayo sa tubig, pwede rin po tayong manghina at pwede pong mag-cause yun ng dehydration. Kung lagi po tayong pagod o feeling natin lagi tayong pagod, alamin po natin kung bakit. Pag minsan, may mga sakit na po pala tayo like trangkaso or ubo, sipon na nakakapagpapagod sa atin. Magpatingin po tayo sa doktor. If unknown cause or hindi po natin alam kung bakit tayo napapagod, halimbawa, natulog naman tayo, sapat naman ang tulog natin, pero talagang pagod na pagod pa rin yung feeling natin. Baka may mga electrolytes tayo na nawawala na hindi natin alam, kaya best advice is to seek consultation with the doctor po. Yun lamang po. Sana po ay marami tayong energy ngayon, ha? Sige po, bye-bye po.